Magandang tanghali po sa inyong lahat. It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik para sa ating panibagong bali-taktakan. Oy, ito, wait lang. Ito mga minamahal, hindi na natin to kailangan patagalin kasi naalala ko bumati na pala ako kanina. Nagsarawat na tayo, nagpa-wash out na tayo. Okay, sa mga hindi ko pa nababate, magandang umaga sa'yo, Addictus Rex, Erwin Ilagan, Kami Kaniko Mix TV, diba? Sian Toto. Magandang tanghali, umaga, kung anong oras nyo man ito napapanood. Shiro Kanzaki, ako, magandang morning. Raymond, magandang morning. Si Sir Raymond Lugan, ako, magandang morning. So ito na nga mga minamahal. Nung nagsalita nga po kahapon, itong si Jimmy Huban, guys, correct me if I'm wrong Guban or Huban, yung pagbanggit sa kanyang pilido. Kasi diba G.U. pero parang feeling ko Huban yung pagbanggit nun. I don't know. Talaga nga namang mapapasabi na lamang po tayo na kay Trillanes pa din po ang huling halakhak. Diba? Diyan natin mapapatunayan na kakasabi nila ng Trililing, kakasabi nila ng Attack Dog, ngayon sila na po ngayon ang mukhang magkakaroon ng pagkakaaning-aning. Kasi kakabahan na tong mga to. Under investigation na tong mga to. Ang ending nito, kulungan pag mapatunayan. Pero syempre, tatagal yan. Alam ko, tatagal yan. Aminado na tayo dyan Nakaupo pa yung yung isang babaeng hitad. Diba? Doon sa OVP. So, sa mga hindi nakakaalam, mga minamahal, ito yung nangyari noong July 31, 2024. So, ang nangyari dito mga minamahal, nag-file po ng smuggling and graft charges itong si Trillanes. So, sino yung kinasuhan niya? Si Mans Carpio, yung asawa ni Sara Duterte, at si Pulong Duterte. Sa mga hindi nakakalam, ito yon yung article na yon. Trillanes files drug smuggling, graft charges versus Paulo Duterte and 9 others. Nandyan si Michael Yang, si Charlie Tan, yung magpares na yan, si Faeldon, sino pa ba? Basta, may siyam na nabanggit. Nakalimutan ko na yung iba't ibang mga pangalan. Pero yung mga mahalagang tauhin dito sa kwento na to, ay si Charlie Tan at itong si Michael Yang. Kasi sila naman po talaga yung totoong drug lord. Ang nangyari, naging protector po itong si, according sa kwento ni Trillanes naging protector itong si Pulong at itong si Mans Carpio. Kasi guys, way back 2017, if you will remember, meron pong nazis mga minamahal na shabu doon sa Valenzuela City. So hindi lang po ito basta-basta na yung presyo nito ay millions lang na 1 million, 2 million. Hindi po. Umabot po ito ng 6.4 billion na ang gramo po ng crystal mint na nahuli ay humigit kumulang ilan bang na to. Nandito kasi yun mga minamahal. Wait lang. 602 kilograms crystal mint. 'Di ba? So mahalaga po yung naging papel din dito ni former custom chief Nicanor Faeldon. Kasi siya po yung nag-conspired ng pag-entry ng shabu shipment. Siya po yung siya po yung may mahalagang dito kasi ginamit po nila mga minamahal yung green lane. Kasi dahil din sa mga dahil sa mga DDS na yan, nakilala nila itong si Faeldon. Yun po yung base dito sa kwento. So, ang nangyari mga minamahal, ginamit nila yung green lane. So, ano nga ba yung green lane mga minamahal? Ito po is yung passage bypass.
Yun po yung green lane. Kumbaga, hindi na po kailangan nyo ni inspection ng ating gobyerno or kailangang i-document ng ating gobyerno dahil unang-una mga minamahal, ano na siya, tawag dito, alam na pang gobyerno yon, walang anomalya yon. So, ginamit nga po nila mga minamahal ang green lane. Kaya nga naging mahalagang panauhin dito si Faeldon. So, sino nga ba yung totoong drug lord dyan? Ang totoong drug lord talaga dyan is si Charlie Tan at itong si Michael Yang. Ang ginawa po ni ang ginawa po ni Pulong at ni Manscarpio, pinoprotektahan po nila itong dalawang ito, si Michael Yang at itong si Charlie Tan. Pinotektahan po nila ang mga ito at naging facilitator po sila ng pagpasok at pagpuslit ng mga droga palabas. So, nung nahuli nga po mga minamahal, way back 2017, ito po ay 602 kilograms na crystal mint na nagkakahalaga po ng 6 billion mahigit. Yan po mga minamahal yung sabi doon sa balita. At mismong pinatunayan din yan ni Jimmy kasi napanood nyo naman nata sa interview, 'di ba? Kinanta niya si Pulong, kinanta niya si Michael Yang, kinanta niya itong si Manscarpio. Kaya nga sabi ni Trillanes, totoo na peke talaga yung kanilang war on drugs. Bakit? Kakasabi nila ng I hate drugs, my God, I hate drugs, don't ever try that, wag nyo susubukan, masisira yung buhay nyo. Despite na sinasabi nila yun, sila pala yung big boss, mga mafia di umano. Dito nga po sa issue ng droga. At sabi din niya ni Montulfo, mga minamahal, sinabi yan ito na naman, nasisilaw na naman ako. Ano ba kasi tong ring light na to? Sa sunod papalitan ko na yan. Ang nangyari kasi dito mga minamahal, nag-e-echo kasi yung nadidistract din ako. Sige na nga, tanggalin natin, nakakainis. Kanina pa ako nadidistract sa kasi mayroon nag-e-echo yung ring light. Pangit. So, nasisilaw kasi si Mima. Ano ba yan? So, ganito nga mga minamahal. Parang tawag dito, sinasabi nila na ayaw nila sa droga, pero ang totoo, sila pala yung nagmamandato ng siguro business dito sa droga. At according din po kay Ramon Tulfo, siya din po yung mismo nagsabi na si Bato de la Rosa daw po tumatanggap ng drug money. Tumatanggap daw po ito ng drug money, tagalabas ng pera. So ito yung nakakalungkot. Sabi-sabi sila ng ayaw nila sa droga, I hate drugs. Tapos malalaman natin na sila pala yung mafia. Kaya nga sabi ko sa inyo, tama yung sinabi ni Trillanes. Ano ba yung sabi ni Trillanes? Na peke talaga yung kanilang war on drugs. So, para maging makatotohanan po ang kanilang war on drugs, ginamit nila si Dilima. 'Di ba? Ginamit nila, nakulong na humigit kumulang 6 na taon. Tapos, ano yung nangyari? Acquitted. Walang pagkakasala. Malinis. Kasi, kulang po ang kanilang ebidensya na mga ipinakita. Kumbaga, grabe din yung na nangyaring suffer ni Dilima. Same din dito kay Jimmy Huban. Kasi si Jimmy Huban, siya po yung tawag dito, former Bureau of Customs Intelligence Officer. Oo, siya po yun. So, madami po siya talagang mga nalalaman, mga minamahal. So, ngayon, siya po kasi yung nakakita. 'Di ba? Tapos, pinigilan ata siyang magsalita. Tapos, ang nangyari, ay ikinulong siya. Tapos bago nga siya dumalo dito sa Senate hearing na to, may tumawag po sa kanya yung Benny. Tinawagan siya na sige, pag magsalita ka, meron kang kalalagyan. Pag kinanta mo si Pulong, si Paulo, tapos si Manscarpio, yung pamilya mo, may kalalagyan. Ganyan din po yung ginawa nila kay Ronnie Dayang, yung ni Dilima, 'di ba? Yung ka-affair ni Dilima. Yan din po. Wala naman problema kung issue nila sa pangangabit-ngabit, issue nila yun. Dapat doon sana kinasuhan si Dilima, 'di ba? Sa reckless imprudence, tama ba yun? 'Di ba yung kaso-kaso sa kabit-kabit? Kaso yung kinaso sa kanya sa droga. Bakit na-involved sa droga? Ginamit nila si Ronnie Dayang na na magiging witness dito nga kay Dilima na tumatanggap siya ng bribery money
'Diba? Galing nga po sa mga high profile inmates sa sa Bilibid. So ginamit nila as a resource itong si Ronnie Dayang. Ayaw pong magsalita ni Ronnie. Ang problema kasi masyado siyang inipit. Kahit alam niya naman po ang totoo na walang kasalanan dun si Dilima. Kaya nga to nagtago sa Pampanga, 'di ba? Tapos wala na tagpuan ito. So ngayon ang ginawa, ginipit mga minamahal. Pag hindi ka magsasalita, lagot yung pamilya mo. Kaya nga din itong si Jimmy Huban, humihingi din po ng protection and I hope sana na proteksyonan din po siya ng ating gobyerno. So yun nga po mga minamahal, no? Na kay Trillanes pa din ang huling halakhak. Ba't hindi mo ipakita yung tattoo mo sa likod? Oy, nagtatanong lang ako ha. O, totoo ba na meron kang Chinese triad tattoo? Yun yung sabi ni Pulong ay ni Trillanes na nung nagkaroon ng Senate hearing din noon, ayaw ding ipakita ni Pulong. Kasi I don't know, syempre privacy niya yun, di masusunod. Sana ganun din yung ginagawa nyo kay PBBM, no? 'Di ba? Masyado nyo nang ini-invoke yung privacy ng tao. Na masyado nilang sinasabi dapat magpa-drug test daw. O ngayon, itong si Pulong, nung hinihingi na magpakita ng tattoo sa likod, pinakita mo ba? Di ba wala? Nung pinapa-drug test din ni Trillanes itong si Duterte, nagpa-drug test din ba? Di ba wala? Kung ayaw nyong gawin sa inyo, wag nyo din gawin sa kapwa nyo. Yun. Anyway mga minamahal, yun po, maiksi lang po itong talakayan natin ngayon. So it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal.